Welcome sa atong programa karon diri sa Subuanon Channel sa PPRMN or ang People's Progressive Radio Media Network. Karong adlaw, atong sayran ang usa sa mga departamento o opisina diri sa syudad sa Subo. Mao kini ang Office of the Building Official or ang OBO. Ako di ay si Engineer Joshua James ng Head Processing Division sa Office of the Building Official, Cebu City. Before anything else, please hit like and subscribe sa atong channel sa Subuanon Channel og share sa ato ang episode karon kay karong adlaw daghan ta makatunan bahin sa construction diri sa syudad sa Subo. Ang kauban nato karon diri sa studio, ang duha nato ka kauban mao ang ato ang OIC Assistant Building Official Architect Emmanuel Quizon. Maing buntag Subuanon udto na day karon. Pero nindot magid isugod natog buntag, no. So anyway, ako ipaila-ila akong kaugalingon usab. Ako si Architect Emmanuel Quizon, then OIC Assistant Building Official kang Architect Florante Catalan. Ug ako ipasa sad sa ako ang kauban ug among hepe nga si Architect Flo. Okay, maayong udto sa tanan mga Subuanon. I am Architect Florante Catalan, the Building Official of Cebu City. Please, paminaw mo kay daghan mong makatunan sa amo ang episode. So, before kita mo start sa atong main topic, ato sa ila-ilahon kung unsa niya ang Office of the Building Official o OBO, sama sa recount or sa pag-recall sa history sa pag-establish sa Office of the Building Official. So, una sa tanan, ang OBO, ang Office of the Building Official, is primarily responsible sa pag-implement sa National Building Code of the Philippines or ang PD 1096. So, kining balaura is na-promulgate pag last February 1977 by the late President Ferdinand E. Marcos Sr. And ang first building official, generally speaking, is ang city or municipal engineer. Diri sa Cebu City, sa una, ang Office of the Building Official was under the Department of Engineering and Public Works or ang DEPW. But pag April 2012, napasar ang Ordinance 2323 by Mayor Michael Rama and was established OBO and separating it from the Department of Engineering and Public Works. So, kining City Ordinance 2323 was only fully implemented katurang pag 2019. And ang ato ang first building official na civil service approved is ang ato ang kuyog karon si Architect Florante Catalan. So, niya karon unsa magi mission sa ato ang OBO. So, sa atong mission at share ni Architect Emmanuel Quizon, ato ang mission, mandate o ato ang general duties. Okay. So ang ato ang mission or ang mission sa OBO, no, is actually to ensure safety and compliance of buildings and structures within the Cebu City by providing accessible, streamlined, and quality services, and as well as to enforce compliance with the provision of the National Building Code of the Philippines and other related laws. So ang pagpasabot ani, no, ato ni isiguro nga hapsay ug maluwas na tanan sa dili maayong mga katilingban, no. Kini sa pamaagi nga ato mahatag nato ang serbisyo nga sakto ug kwalidad. Ug pagpatuman sa nato sa ato ang pagpa-comply, no, or atong pagtawag aning compliance kay pagpasunod kung unsay naa sa National Building Code atong gitawag ni as Presidential Decree 1096, no, nganhi sa ato ang nasod. Ug ang uban pa iyahang mga kaubanan nga balaod ug labi na kining ato ang City Ordinance, no. Unya ang ato asang mandato sa atong opisina kay ang primary gid ani kay responsibilita sa ato ang pagpatuman sa National Building Code
SOP dita 96 og iyahang implementing rules and regulations og other ordinances no nga related sa National Building Code. Og pagproseso nato og paghatag nato sa mga permits and as well as certificates og pagpatuman or undertake annual inspections of buildings and structures. So kini man gud kinahanglan ta mag-annual inspections para makita nato nga maluwas gyud ang ato ang kadaghanan ug ato ang mga kaubanan, labi na sa katong mga building nga medyo nikaraan na nga gawas na sa mga liabilities ug ma-enforce ug mapacheck nato nga kini maayo pa sa gabiton sa mga umaabot pa nga mga tuig. Og pag-undertake and any other duties as well as to be assigned by the mayor og sa sangguniang panglungsod. Okay. So, pagsunod ani kay katon aning ato ang kuan Josh no, katong divisions and sections. Kay kani atong mga mandato og mga general duties, dili gyud ni makaya sa isa ka tawo, dili ra makaya ni Architect Catalan, dili sad makaya ni Architect Quezon. So dapat na gini mga divisions ug mo support sa ato ang mga mandato ug duties. So sa kining mga division, si Architect Catalan ang mo introduce. So unsa ni mga divisions ug sections, Architect? Okay. Sa Office of the Building Official Cebu City naatay 3 ka divisions. Number 1 is the Building Permit Processing and Evaluation Division. Mao na diha ang mag-apply ka og building permit. Ikaduha is the Enforcement and Inspection Division, which is kana siya nga division na nay 3 ka sections: occupancy, the annual, and the complaint, kung naay mga complaint, no? So ikatulo is the administrative divisions. So tanan nga concern sa office dito siya mabutang sa atong admin office, Josh. Yes. So pwede na to i-introduce sir kung kinsa ni ang mga heads sa atong mga division. Okay. Sa building permit and processing divisions, naa sa ako ang tuo nga si Engineer Joshua Nang. So siya ang ato ang division head sa Building Permit Processing and Evaluation Division. Sa occupancy naman, mao ang si Engineer Arwin Gabriel. Sa annual inspection, si Engineer Grace Fermo. O sa complaint division, maupod ang iyang bana nga si Architect Lyndon Fermo. O sa atong mga admin, o sa uban pa. Okay. So kani atong ako lang ni i-expound, Architect. Ang kani atong Processing and Evaluation Division, mo ni sila ang in charge sa pag-process, evaluate, assess sa mga building permits nga application. So ang kani mga building permits, Architect, di ba dili ra man ni kanang puro building nga high-rise? Kay sama gumangod sa mga concept sa mga katawhan is kung building gani mga dagko 5-story, 10-story, but in actuality, sir, Architect is for information lang gamay, ang ato ang pag-identify whether high-rise ba na, low-rise o mid-rise is ingon ani. So if the gitawag na to low-rise, 1 to 4 story. So 5 to 15 is the mid-rise buildings or structures. 16-story up mo na siya gitawag na to high-rise. Kaya usahay dili na nila masabta, no? Dayon makita nila nga 5-story high-rise na dayon. So at least man lang karon na hibaw-an na nato tanan. Karon among ipaila-ila sa inyo ang ang services sa Office of the Building Official. Ang mo-introduce ninyo og ang mutagsa-tagsa ninyo explain is ako ang naa sa wala nga side, which is ang ato ang Assistant Building Official, Architect Quezon. Well, palihog ko. Okay. Ako na sad, no? So, pasaylo ako daan kay ako ginibasahon. Kay wa man ako masag-o, 18 ni siya kabuok. So sa una, kining 7 ka book issuance ni siya, no? Issuance of building permit, fencing permit, billboard sign permit, temporary sign permit, certificate of occupancy and use, certificate of annual inspection, ug mechanical permit. So ang kini sa mechanical permit ato ni padayon
So aside sa pag-install ani kinahanglan sa gid kaayo ni siya sa iyahang pagpa-operate. So kining pagpa-operate tinuig yun ni siya kinahanglan nato i-apply para isiguro nato nga maluwas tanan or masalbar sa kaning mga di maayong katilingban if naatay mechanical failure. Mao gid ang main purpose sa National Building Code, which kami sa OBO ang nagpatupad ani nga safety ang kadaghanan or kitang tanan nga dili ta madisgrasya sa unsa tong mga ni-operate ngadto sa building, and as well as the tourism endorsement issuance and certificate of installation sa ERI. So kining ERI daghan kay mangutana ani labi na katong mga developers nato. So for everyone's information sir, unsa nang kuan sir kanang pasabot sa ng ERI base ng mga ang ERI is earthquake reading instrument, no? So kini nga instrumento ang basahon ani katuning data which will come up after in the event of the earthquake. So ang purpose man gud ani once kato nga data mugawas to ibangga to sa ngadto kung unsa to ang structural design sa usa ka structural engineer over a building. Yes. Para mahibaw-an nato kung ang building angay pa ba nato gamiton after sa linog, no? Or mo na ang check purpose sa atong retrofitting kung kailangan pa ba. kana. Then ang sunod nato ani ato sa niipatuman ang pag-issue nato sa ato ang mga demolition permit. Yes. Kailangan gid ta mulukat ani architect kay sukad-sukad dapat pud nato i-emphasize katong mga heritage areas. No? Tinuod na. So aside sa kani mga demolition permit is ang pag introduce sa ilaha kay kasagaran mo diretso magud sila og kanang demolish without knowing mga naa pa day agian na kanang OBO permits, no? So mo automatic ka sila og kuha dito sa assessors for cancellation, which is sa atong balaod mulukat una o demolition permit. So pagbalik nato sa demolition permit kini importante kay ni kay sa kadaghanan nato nakalimtan na magud nato atong kagahapon, no? Which is our heritage kung unsa ta subuanon. Kaya nahitabo magud karon labi na kaning atong mga gitawag nga mga struktura nga naay heritage quality. So kini magong nga mga structures nga ni heritage quality wala lang ni siya naghatag sa ato ang kaugmaon or kagahapon, kundi nagstorya sad ni kung unsa ta sa una ug unsa gid atong identity as a Cebuano. Yes. Kay una gid unta ta mo bungkag mananghid una ta sa OBO kay tungod man ni daghan tag mga naay heritage quality nga structure pero wala pa ni siya na declare under NHCP. Yes. Unsa ganito ning NHCP? Muna sila ang National Historical Commission of the Philippines, and then sa atong local counterpart mo ni ang ato ang CHAO and CHAC. So mo ni ang Cultural and Heritage Affairs Office o ang Commission. Okay. So kato ato ang mga heritage, no? Sa ako lang pag mahinumduman sa sukad sa una pag-eskwela nato, importante magud kay ni kay this is the storyline of our identity. Yes. Labi na sa mga structure ngadto gid mo manifest ato ang history. Gawa sa ato ang mga ang Cebu City is the oldest city tinuod sa Philippines. Okay. So ipadayon. So arita sa usa man gid ning national kining PDT 96 or the National Building Code of the Philippines. So among tagsa-tagsaon sa inyo nga pagpasabot kung unsa may naa ani, unsa may mga significant ani. Yes, no? So, yes. Unsa may naa sa National Building Code of the Philippines kanang gitawag nato PDT 96. So sa karon sir ato i-highlight lang sa ang ato ang mga provisions sa building code. Kay kani ato ang National Building Code baga-baga pud, no? Mga around 20 plus sections and kung na sa mga 300 to 400 pages. So dili sa kanang pinaka basic nga so sa karon na basic common. Yes, sa atong significant provisions ato introduce sa inyo ang section 301 sa National Building Code. Under sa IRR atong basahon, no person, firm or corporation including any agency or instrumentality of the government shall construct, alter, repair, convert, use, occupy, move, demolish, and add any building structure or any portion thereof
or cost the same to be done without first obtaining a building permit from the building official. So, mo gini ang usually ginagamit na to sa pag-inform sa public o aron mahibawaan sa nila nga supak sa balaod. So kini siya usahay dili na mamatikdan o kanang wala na napansin sa ato ang mga katawhan, no? So under this section 301 wala gyoy ini individual corporation nga mag-construct o any structure without securing first building permit in our office or the office of the building official. So usa pa man Diyos ang about ani. Sa kaning under sa section 301, ang ma-encounter na mo first as katong pagsugod na mo sa building official, no? Dilitso dayon ko sa area inspector sa OBO. Ang first nilang reason out is under kuno sa civil code na sila'y right to develop silang property. But under sa atong building code, we have to check, di ba, architect, sa atong mga minimum standards, sa atong minimum requirements, to check sa safety, welfare, o sa development control sa ato ang community. So mo na wala na sabtan sa ato ang mga tao, no? So yes, inyuhan ang property. Kamoy tag-iyaan na ngayuta, kamoy nagbuhis, tama. Pero if inyuhan ng atuan ng butangan o structure, so wala mo gibawalan nga mag-construct diha. Ang atua lang sa is first secure building permit in our office. Para ma-check na to if kana imuhang building ba sakto, ma-check sa ato ang mga professionals in the office nga safe ra ba na imuhang itindog, basin lang niya o magtindog-tindog lang mo diya, dili di ay safe. Yes, so of na course. possibility na hinuon nga ma-collapse, so dili ta maabot diha. Mao nang naata naami. And then ato sa ni-emphasize, no? Sa kaning section 301, wala gini exemption apil ang corporation or ang mga government agency. Yeah. No? So pero ang kaning government agency, architect, okay, i-explore na ko ni siya, no? Kay usahay nalimtan ni sa mga government agencies. Wag gani nato ma-encounter. So ang ilang magtuo gobyerno man mi. So dili na mi kinahanglan pa magkuha og permit. Ang at ingani ato ang masabtan, no, sa mga kauban mo sa gobyerno. We are not exempt sa pagkuha og kanang building permit. Asa og unsa lang ang ato ang exemption? Pagbayad sa building permit. Yes. But og pagkuha og pag-secure sa building permit, dili ta exempted. So every government, no? Yes. So tanan, Wala CPA, exempted. the Cebu City Government. DPWH mismo kinahanglan gyapon siya og permit sa mga structures. Yes. Schools. Mga schools. Schools, mga multi-purpose. barangay halls. Usahay ato ang kuan. So need siya og building permit prior to construct. Walay exempted. Exempted lang ang mga government Sa ilahang sa mga building permit fees. building permit fees. Yes. So unsa pa man Josh about this provision? So, kung musupak ganita sa balaod, of course, naigi mention si National Building Code or NBC. Mo ni under sa section 213 or ang penal provision. So, atong basahon, section 213. Any person, firm or corporation who shall violate any provisions of the code and or commit any act hereby declared to be unlawful shall upon conviction be punished by a fine of not more than 20,000 pesos or by imprisonment of not more than 2 years or, pwede sad, both such fine and imprisonment. So, ang kining pagsupak sa balaod, nani kaakibat na administrative na fines, naapoy kaakibat na criminal case. So sa ato ang OBO karon Diyos, naa na ba'y na filean og kaso sa mga dili mo tuman, dili mo kuha og permit, mo construct ng diretso? Sa atong pagdumala diri sa OBO, ubay-ubay na atong nakasuhan. Na-endorse na nato sa City Legal, but majority sa atong nakasuhan is mo comply. Okay. They are very willing to comply. And then, however, nagid na yung mga maabot sa korte, and then they are kanang found to be guilty, no? Ma-penalize sila og 20,000
And then usahay ka ng tagaan sila provisionary or probation period. So tuod wala pa na priso, no? Yes. Pero ayog sugot nga kamoy una nga mapriso. Ayaw gid. So first secure lang sa taog kanang building permit prior on that one. And then ang kaning paglukat na tong building permit architect is dili sad ni kaya sa isa ka tawo, di ba architect? Nanim magdumala og laing-laing mga sections, no? Pwede na to mga kuan architect unsa tong mga sige sections. Ang mo check gid ani sa kada section naatay gitawag nga architectural section, structural section, electrical section, mechanical section, and ECE section. Yes, electric. So kining unom ka professionals mo ni ang mga mo evaluate, mo tan-aw sa ato ang mga plano kung insakto ba sila within the code basad sila sa ilahang kaugalingong sa individual professionals na sila yung mga professional codes sakto may architectural code, structural code, mechanical code, electrical code. Yes. O sa ECE pa sad sa ECE. Kaya importante magud ani kini dili man gini para sa atoa, di ba? Ang kining di man gini para sa opisina sa obo para ang atong kana gyud ang safety gini atong giapas. Daghan mong misunderstanding nga gilisod-lisod pero sa tinuoray karon wa na ta naglisod. Yeah, oo. Pas unsa ganito Sir Flo? Basta ato ang gipadali, gipapaspas o gipahapsay. Later on makita ninyo usa man gyud ang pag-process sa pagkuha og building permit in the office of the building official nato. So nya maatuan na siyang itakol, no? So karon just unsa pa may other related ordinance nga covered pod kung mag-check ta og building permit or covered po sa atong opisina. So sa ato ang pag-evaluate sa atong mga building permit, no? Dili lang pod mga ang building code atong tan-aw or ang mga professional codes. Naapod tayo ginatan-aw sa city ordinance. So kung makita nato naami gilista nga 6 lang sa for now sa mga city ordinances na among gi-implementar. Kay sa pagkaron makita nato sa number, no, more than 2,000 nakabuk ordinansa na uban diha para sa construction, tax code, mga traffic code. Pero for now sa atong first episode karon kanilang sa first 6 nga city ordinances. So ato ni expound later on kaning city ordinance 1481 rather sa building construction ordinance. So pwede nato na ma-expound architect. Sige, so Kini siyang 1481 nga building construction ordinance. Ako ni siyang i-emphasize, no. Okay. Kini siya dapat look out sa ato ang barangay. So usahay manggod dili mabantayan ni or wala kaayo tagai og pansin sa atong mga barangay. Kay ingon ani ang kana siya nga balaod 1481 city ordinance dili gyud pwede mag-construct og any structure without barangay clearance. Yes. Then barangay clearance is one of the requirements sa ato ang pagkuha og building permit. So among hangyo sa mga barangay officials say mo gud mahadlok sila ba kay basi kasuko na palihog ni og dakop sa inyong tugkaran nga barangay. Dili lang kay dayon ipasa ninyo namo sa office of the building official tanan. 80 barangays man ni siya. So kamo mismo as father of the barangay palihog mi og tabang og monitor. Then badlungon na do if wala pa sila'y barangay clearance to construct. Yes. And of course ang ato ang building permit. Yeah, building permit, no. So sa mga illegal structures, please tabangi mi ang Office of the Building Official kay inyuha maning balaod. Kung basahon na nato 1481 naa didto naamoy mga obligasyon dito. Naapod mo'y power dito. Yes. No. Kaning power to cease and desist. Cease and desist and so on. Pwede mo ka embargo sa mga materialis if di gyud mo tuo. Pwede mo mudakop. And so on. Og sa mga katawahan naman namo nga naa sa mga barangay, please duol mo sa una
sa ato ang barangay prior sa Office of the Building Official. Yes. Kaya amo naman po ibalik na may due process god. So dili pwede na to laktawan ang barangay. Yes, dapat Oo. makabalo pod. Kabalo pod Kung sinahitabo sa ilang kuan. Dili kay kanang diretsyo lang mo sa Office of the Building Official nga wala nakabalo ang barangay ninyo. So next, proceed na sa second natong City Ordinance. City Ordinance 2055 or an enacting ordinance for the annual inspection of buildings and structures as prescribed by the revised National Building Code. So architect, dugay na ba niyang ang annual inspections? Kini nagsugod ni atong sa ato ang opisina lang Josh, no. Nagsugod na atong 2019, no. Kini importante sa ni kay para makita nato ang ato ang mga kaugalingong buildings labi na sa kato mga private sector nga on the business, no, of rental business sa ilang building nga mapasiguro nga safety ang ato ang mga buildings nga di ba ni siya prone to faulty wiring. Yes. Mao mo Sa na mga ang permi, electrical, no, prone ang yun na sa kuan sa fire hazard. kana. Yes. Og ang iyang structural labi na. integrity. Oo. Labi na Kay- sa katong mga old structures, no? Kay ang under sa atong civil code, ang kanang building under na siya, mura siya warranty sa mga professionals nga within 15 years ang mutubagan na is ang mga design professionals o ang supervising na professionals. So after ana wanay manubag. So which is why ang ato ang opisina implement o nag-conduct sa ato ang annual inspection sa buildings. So importante gid Yes. kaayo ni Josh, no? Kay kini seguridad man gud ni og maluwas ang ato ang mga kaubanan, no? To any danger nga unsay mga maabot nga makadisgrasya. So next, proceed ta sa third natong City Ordinance. City Ordinance 2103 or ang Rainwater Conservation Ordinance. So ang kini siyang ordinansa, grabe na kay pag remind sa ato ang SP Council ug ang ato ang gubat sa baha task force. Okay. So, architect, Kini pwede na siyang ma-expand? kini siyang City Ordinance 2103. Naapagani usa na City Ordinance 1711. 1711. Yes. So sa labi na ron uso ang baha, di ba? So gamay lang nga ulan, baha dayon, gamay lang nga ulan, baha dayon. So with this ordinance dugay naman gani unta ni ato gining dapat nga sundon. Labi na una sa inyo sa atua. Prior ta mo apply og building permit, magbutang kita og rainwater tank. Yes. Ayaw na ninyo og kanang tihika nga mag-provide ana sa ato ang area mismo, no? So naay mga requirements ana unsay gidakon. Unsa pud nga klase nga usage sa inyong structure, residential ba, commercial. So if kana lang tanan nag-provide ana, maski man lang half Malasan gid. half lang sa volume of water nga sa ulan umabot sa atong dahan, if makulik lang na siya Diyos is makasave tagamay, no, makasave pa dili magka-problema sa mga baha-baha. So sa mga magkuha og building permit, please provide ana kay pangitaon na namo sa inyong plano. Pati pod if mag-apply na mo occupancy, lion sa na namo if naaba na didto sa inyong site. Dili jud ka matagaan og occupancy permit if wala na siyang rainwater tank. Karon Diyos, naingon sila. All buildings naman mi. So, covered pa ba mi ani? Yes. So, naatay gitawag nga annual. So, inig annual na mag-check inspection sa inyong structure, pangitaon sa namo. O di mo namo i-allow. Dili mo namo i-allow to use your structure or to occupy, to engage business if wala na siyang rainwater tank. Yes. In addition to sa kaning ordinance, no, for everyone's information pod, ang kaning residential building, they are required to provide half cubic per 15 square meters sa ilahang roof area. And then for all other buildings, commercial, institutional, industrial, they are to provide 1 cubic
per 15 square meters sa ilahang roof area. Okay? So next, mo proceed ta sa next ordinance, ang City Ordinance 2396 or ang barrier-free tourism. PWD. So ang kining barrier-free tourism is more on sa pag-implement sa ato ang accessibility law or ang ato ang batas pambansa. 344. 344. Yes. So kining ato ang 2396 nga City Ordinance, barrier-free tourism. Kini ato ni ipatuman gyud sa ato ang labi na katong mga kaubanan nato nga nag-engage og business. Kay tungod ani dili ta mo pa-inhibit or dili nato kanang apilon gyud nato ni kaning mga persons with disability sa ato ang building or sa atong commercial space nga makasulod sila og at the same time di sila maglisod og pagsulod, no? Walay discrimination, dapat accessible ang ilahang mga buildings, especially sa mga commercial buildings, mga restaurants, no? Mga offices ug mga kanang stores nga mo provide sa public. Ang very basic namo nga pangitaon, one is the CR, comfort room for the person with disability. Yes. Or the tawag na to PWD. Sa hindi na sila ganahan tawag og PWD. So, person with disabilities, no? So, dapat na siya ramp. Dapat na siya Grab bars. Yes. And so on. Na po dimension sa standard heights, dimension sa room, sa door. Yes. And so on. Labi na ng ramp, very basic kaning ramp, no? Kung makita na to, usahay maski kita able, dili ta disabled, di ta ka saka. Basi ma-disabled na yun. Ayaw sa architect. So, that is why please lang, designers, business owners, developers, please ayaw ninyo og disregard kining mga butanga, ramp, and so on for the person with disabilities. Samot na ka ng mga ramps, architect, no? Nga steep sa gaya, no? Isa kita, magtagbaw sa tagsaka. Lagi to, ang able ka, mahimo ka og disabled. So, for everyone's information, architect, pila ganing ang ratio sa ato ang ramp? 1 is to 12. Kung sa man siya, kung na kay height nga 1 meter, ang imong run ana sa imong ramp is 12 meters. Pero dili every 6 meters. So mo run sa siya og 6 meters and then mo landing siya og 1.2 at least minimum 1.5. Pagkahuman mo ramp na po siya og 6 meters. Yes. Para sayon nga mosaka sa ato ang mga kaigsuunan nga naay person with disabilities. Mga seniors at siguro. Yes. Atong mga lula o mga lulo nato. Aside sa mga seniors na po ng mga pregnant women. Yeah, o atong mga children. Katupong na yung mga gout na maglisod na og lakaw sa baso. Kinahanglan na. Sa makatabang gani. Dili accessible to all. Yep. So, murag nasa kalainan na to ang BP 344 o 2103 bahin sa PWDCR. Mao ni ang usually na to ma-encounter, no? Ang dimension sa PWDCR diri sa City Ordinance 2396 is mas dako, no? So ang 2x2. Yes. 2x2 ang ato ang dimension sa PWDCR compared sa atong BP 344 nga dimensions. 1.8. So mas kuan gid ni si Cebu City, mas mo allocate, no? Mas spacious ang PWDCR diri sa Cebu City. So next atong hisgutan ang Ordinance 2462 or ang Ordinance establishing and adopting the efficient use of paper in the application process for building permits. Ato ni expound ang kaning initially sa atong implementing rules and regulations sa building code mo require gid ta o mo submit og at least 5 sets of application. 5 kabuok original nga architectural forms, civil structural, plumbing and etc. sa ato mga professional. And then dili lang pud forms, apil pud mga plans niya. Ang plans sa una is 20 by 30. But with this ordinance, gipagamay. Okay. Pila na lang man. Tulo na lang ka sets. Nganong tulo ka sets? Na ay building copy or ang OBO copy, na ay BFP copy or ang ato ang Bureau of Fire, and then last ang ato ang owner's copy. Inyuhang kopya aron masunod gihapon ang ato ang mga plano nga na aprobahan.
no? Next, ang last na tong ordinance na hisgutan karon is ang City Ordinance 2659 or ang ordinance granting temporary electricity connection permit to all qualified beneficiaries of Cebu City. So ang kining ordinance previously executive order ni siya under sa Let There Be Light program, no? So under sa Let There Be Light program, any beneficiaries nga mo apply sa ato ang DWOP or ang Division of the Welfare of the Urban Poor matagaan og electricity connection, no? So kadto executive order karon gihimuan na gyud siya og ordinance para permanente na implementa. So kung mao ba ni ang katong kuan ni Mayor Mike Rama nga Let There Be Light? Yes. Covered ba siya? Yes, covered. Mao ni siya. Covered na siya sa ordinance na siya. Para ni sa mga ato ang mga kaigsuonan nga magkuha og temporary nga electrical permit. Pwede na mo apply sa moagi sa ta sa DWOP nga office. So pagkahuman ana adto din sa among opisina para tagaan mo endorsement padulong sa VECO. Yes. Okay. So sa atong next segment ato inform ato ang mga kaigsunan sa paglukat o building permit. Unsay proseso aning paglukat sa building permit? Okay. Processing sa pag-process of building permit. Amo ang ipahibaw sa katauhan sa Sugbo. Dili lang ang Sugbo, kundi yung mga malalapit na area. Lalo ta sa ato mga silingan. Sa ato mga silingan, mga contractors, engineers outside Cebu City, pwede na po kayong mag-apply ng building permit or construction permit sa Office of the Building Official kay naa o nagpa-implement na ta sa one-stop shop for construction permit. Yes, or ang OSCP. OSCP. Unsa ba ni siya ang one-stop shop for construction permit? So, ang member ani, actually naa na diha tanan. Gikan sa City Assessor's Office, City Treasurer's Office, City Planning Development Office or gitawag nito zoning divisions, the Bureau of Fire Protection og ang OBO. Ako una personally nagpasalamat ko sa mga opisina nga ani no kay naghatag sila og bili kay dapat magyud ang tanan nga LGU naa gid tay gitawag nga one stop shop construction permit. So now compliance na tano. So unsa may naa dire? So giunsa man ni pagporma. So, gipurma ni siya sa pinaagi sa Joint Memorandum Circular. 2018 gi-amend og 2021. So karon pa ta nakahimo og dugay-dugay at least man lang dili mabahala nag-late tagamay. So basta naa. So unsaon pag-process sa pagkuha og building permit or construction permit sa one-stop shop for construction permit. First, hinilang yung tulo ka pinaka-basic nga tulo na lang architect. Tulo na lang. Yes. Tulo. Tulo na lang. Tulo na. 1, 2, 3. Una, mag-submit. Pag umal mag-submit, magbayad. Pay. Pag umal magbayad, i-release. So now, ingani. Ang atong commitment sa tanang mga tao sa Office of the Building Official, amo na siyang i-process ang inyuhang application for construction permit or building permit within an hour. Within an hour lang. Kita rin nakabuhat ang architect. Kita ra. Although ang kini siya nga Joint Memorandum Circular na ay gihatag dito nga number of days. Na 3 days, 7 days, and 20 days. So why not making it short pa? Diba? Di na ito i-discriminate, no? Tadili, oo. So, karon tulo na lang ka pa maagi. Mag-submit, magbayad, o mag-claim. Now, pwede po mo mag-apply sa inyong one-stop shop for construction permit through online. Samot na ron. Ang atong Mayor Mike Rama, nagpurma og usa ka task force, which is the online interconnectivity sa tanan nga department sa Cebu City. Later on, one of the episode na pod, no? We're talking about
department. The whole department. Yes. Nga online na ang tanang services. Hapit na ta diha napita. So, within an hour, pag-apply ninyo, if makadala lang mo sa inyong pang payment sa inyong building permit, you can get your building permit na dayon on the spot. So with that, architect, no, ato sad siguro sila tagaan o kanang guide or sa mga requirements sa paglukat o building permit. Sa requirements naman, pinaka-basic ng lot title, na. So kasi imo na siyang i-prove kung ikaw bagay iya sa lot, tax declaration. Mo na to mga legal documents. So sa mga kuan naman, sa mga building plans, syempre katong gipanganlan mo ganina from architectural, structural, plumbing, ECE, electrical, engineer, plans, appeal na siya, no, sa mga requirements. Mo na sila ang mga if technical makita plans ninyo diha sa ato ang screen, mo na siya ang mga requirements for one-stop shop for construction permits. So, sa one-stop shop of construction permit sa Office of the Building Official in Cebu City, atong gipadali, gipasayon o gipapahapsay. Yes. So now, iklaro na mo. So, katulang mga applications ang dawaton sa one-stop shop for construction permit is katong mga simple nga mga projects nga dili mo agi og zoning board or kanang magkuha og exemption or kanang variances. So tanan, if wala kay qualified ka nga mukuha na dito na ta sa one-stop shop. Nabilong siya naa sa opisina nato sa Office of the Building Official, second floor. Yes, second floor executive building. Asa nila matanaw ato ang checklist gani? Okay, sa checklist pwede ta mo tan-aw sa ato ang website. Ang www or www.cebucity.gov.ph, or actually mag-apply na sila dito sa obo.cebucity.gov.ph. So naa dito ang mga forms. Yes. Downloadable tanan nato ang requirements atong mga forms nga fill-upanan. Okay. So, ngano mang paspas naman taron, Josh? Karon sa may atong gibuhat, no? So, karon man good guys, ato ang Cebu City Government naapo na siya opisina sa MIX. Yes. Management Information and Computer Services. Kana sila ang naghimo sa atong system. Yes, ang ato gitawag natong OBO IS or OBO Information System. So unsa may naa ni? Shout out ni Mix, no, si Sir Tads ug ni Sir Dax ug sa mga programmers. Yes. Very grabe pagtuki sa ilang salamat kay sa inyong pag-support, no. Pero kana siya nga system, that is why madali na mo og process ang inyong mga applications kay simultaneous na. Yes. Di pa rin sa una ba nga one at a time. Line section. Line section. So kini nga system, inigsulod nila ana, inig-encode sa ato ang receiving the whole sections from architectural, structural, blah blah blah, gadungan og evaluate, gadungan og process, gadungan og compute. So walay rason nga madugay ang inyong applications with this system. Dali na lang ang ato ang application. So napa ko inalimtan before, naanapod tay online payment. So if mag-apply mo online, then our system will communicate you automatically nga pwede na mo magbayad online. So online is through Land Bank. Okay. So kaning pagbayad sa Land Bank is naa sila gi-provide para sa GCash, Paymaya ug uban pang mga digital nga platforms. So sa karong sistema nato, architect, is ato lang i-inform po ng public nga we are vying for a ISO 9001:2015 quality management system. So currently we are implementing the ISO QMS, no, para ma-certify ta hopefully within this year. Yes. So in line gud ni sa ato ang vision or ang goal nato ni Mayor for a Singapore-like Cebu City, no? Global standard gud ning ISO 9001. No? So why not to avail this kanang certification? So
next architect ato introduce or ato i-inform ang public sa kaning building safety and compliance. Nganong kinahanglan man gyud mulukat og building permit? Na pa ba safety ng mga kuan sa pag-construct? Na may magkuan ganang mga contractor nga mo sitawon mo facilitate. Yes. Kinahanglan kay ni ato ang building safety and compliance, no? Kay ang purpose nato ani para maprotektaan sa atong mga kasilinganan o katong mga passers-by. No? Kay during the permit process, ato man sa ni pangayuan sila og safety program. Hilabi na sa katong mga dagko nga mga undertaking o projects, kay normal gyud kaayo nga naay mga movements or any activities nga mo create gyud og samok, so kana ato na malikayan. So kini mandate ni siya under DOLE and at the same time with DTI katong about safety, no? So that is under COSH, no? Yes. Sa ganito ning COSH, construction occupational safety and COSH. So kana kinahanglan sad ta nga mag-andam ta sa ato ang safety program and at the same time naagid tay 24/7 kutobs nga naay activities nga mahitabo sa imong construction site, naagid tay i-provide nga safety officer. Yes. Kay kining mga safety officer trained ba ni sila? To anticipate or kung sa'y mga umaabot nga disgrasya. Yes. Na yung mga 40 hours na training under sa DOLE, kuha ko na sa'yo. Napay mga safety officer 1, 2. So, stringent kidaan pag kuhaan sa mga safety officers. No? So, commonly nga problem of safety, no? So, labi na sa mga madawat na mo nga mga complaints karon is kanang mga ongoing nga construction nga kulangan og mga safety measures, safety nets, mga common catchers, mga common. So to remind all developers, architects, contractors, engineers, if mag-construct mo, please dili budgetan og kanang gamay. No. Please budgetan ninyo og maayo ang ato ang safety. Yes. Kay if for example lang nga mo complain ana sa inyo kay nahugan og even lansang or something ingon ana, ma-hold ang inyong construction activities. Notice. So para dili ma-hold, para dili mo ma-issuehan og notice of violations, please me comply sa safety yun, no? So para na po ni sa inyo para tuloy-tuloy wala reklamo, wala na mo'y bayronon o mga damages sa inyong mga silingan, which is very common sa office, no? So from time to time maka-receive mi og mga complaints. So para dili na o para malikayan na siya, ayaw ninyo tihika ang pag-provide og safety measures sa matag construction sites. Yes. So, mentioning kanang sa paghunong sa mga construction nga naay damages, naasa di mga kaakibat na mga administrative fines, no? Ato lang ni ibalik or ato i-inform ang public nga under sa ato ang building code, section 212 na administrative fine nga light, less grave o grave violation, no? Ato siguro na yung i-inform ang public kung unsa ning mga light violation na atong ma-issuehan sa mga public nga dili mo ma-violate sa atong mga provisions. So ang pinaka-light nga violation labi na nga nakalimtan nato og pag-post atong building permit number. Yes. No? Dapat i-inform gyud ang public nga naay approved building permit. Kinsa ning mga professionals nga nag-supervise ug nag-design. Ug unsa po na project ilang tukuron, no? Dapat transparent kini sila. Kana Josh. And at the same time, sa pagtanaw pa lang namo or regular inspection namo or maagian namo, nagkulang na atong safety measures, kana mapuno sa nato sa ato ang mga light violations. Yes. Ganay kaakibat na 5,000 nga administrative fine for failure to provide sa ito mga safety measures. So ang ato ang less grave naman, ang common ginato nga ma-encounter is mao ni ang occupancy or use of the building structure without the appropriate certificate of occupancy and use, no? So ang kaning certificate of occupancy and use is kuhaon ni siya after
mahuman ang project o katong human na ang paglukat o Lukat building permit. Occupancy permit. Mao gini ang usually makalimtan pod sa mga general public nga kutob ra gid sila sa building permit. Sa dili na mulukat og occupancy permit kay wa sila na inform o wa sila kabalo nga naa pa di ay sunod. No? So importante to add on that, Josh, no, ayaw ninyo og kalimti nga ang tanang magkuha og building permit dili lang diha panahuman. Una naman may building permit. So, pwede na may kagamit sa building. No. Hindi na pwede. Dili ka pwede mo gamit sa imuhang structure, buildings, if wala kay certificate of occupancy. Yes. So, unsa man na siya? Certificate of occupancy. So, diha, i-check nato. I-check sa inyong kaugalingon ng mga engineers and architect nga ang kanang gitindog nga structure, safe or not. Ang ayan, mag-use na. No? Nisunod ba? Nisunod ba siya sa na-aprobahan na to? Sa na-approve na mo kay usahay man god, natin building permit, tukod na ta diri. Tukod na lang. Bis na 2 meter nga setback, wala na di naman tan-aw si Obo ani. So gi-extend. Problema na noon inigkuha nila occupancy permit. Dili pa nahuman diha, no? Yes. So isa pa, di pug ka matagaan og business permit if wala kay occupancy permit. Isa gina sa atong requirements. Yes. So maong kuhaa gid ninyo ng duha. Ang building permit ug ang and occupancy certificate of occupancy. Yes. So last na atong mahatag nga violation is ang grave. Ganay kaakibat na 10,000 peso fine. So unsa man gyud ni mga ma-issuehan na to og grave violation, architect? Ang una is ang unauthorized change mo ni atong gisulti ganiha nga naaprobahan na ang building permit pero pag human sa building wa na nasunod. Wala na nasunod. Kung unsa atong naaprobahan. So naani kaakibat na 10,000 administrative fine. Una ako'y na mga common nga mga problema. So para makapasar sila sa ilahang building permit, applyan lang kuno nila og residential. Pero ang tuod dito, ilang iniguman nila sa building permit, himuon na nila og commercial or rentable. No, be careful. Developers, no, be careful, architects and engineers. Ayaw gid mo og pamakak. Kay according sa Biblia, sa atong building code, naagi Biblia na according sa Bible, ang pagpamakak dito na sa dagat-dagatang apoy. Sa impierno in short. so layo na kay ko, no? So please, unsa inyong gi-apply katulang ang kung residential lang, commercial. Mag-change mo gi-use ana, careful. Make it sure. Pwede man ka mag-use, pwede man ka mag-change. Pero make it sure makapasa pa sa minimum standards like parking, ang mga setbacks. Yes. Kay under pud sa anang grave violation, sir, naaman diri change in the existing use or occupancy without the appropriate certificate. So dapat gyud ta mulukat og kanang certificate of occupancy for that appropriate building. Kung residential, commercial. And once ganahan sila mo change from residential to commercial, mulukat na pud ta og building permit para ma-change ilahang existing use. So last, ang pinaka-importante o pinakadako ng penalty, same ang kaning 10,000 pesos, is ang kining erecting, constructing, altering, repairing, removing, converting, installing, and demolishing a private and even public building without the appropriate building and demolition permit. So pag-excavate pa lang ninyo nga walay building permit, nanay 10,000 na penalty. 10,000. So ato lang gid i-remind ang public nga before any construction activity, muklukat gid og building permit, mga clearances. Total ang katuang building ang Obo karon is nanay one-stop shop for construction permit. And then 1 hour na sa dato ang processing. Less than an hour processing and issuance of the building permit o katong mga clearances. Kaya naa naman po ang CPDO, ang locational clearance. Pwede nila abangan, Diyos, ang online issuance. Naray waiting area. I-provide ang Obo. So, later on, maabutaan ng online nga issuance. So, di na gid mo maadto City Hall. Pero bahin aning ato ang
ato ang mga gitawag nga violation penalty fees, nagiubang businessmen nasa gamay ra man ni ato dili. na ni sugdan. Dili pwede nga ingon gamay lang. Oo, Sugdan pero na. wala na namong gi-encourage. Yes. Kaya ang tuyo magud nato aning makuha tag building permit is guidance magud ni nga mapalayo sa disgrasya. Mao man ni atong gitawag nga naatay ato ang kagalingong moral obligation. Kay kung naagi mahitabo di ay, no? Prior nga wala sila nikuha, wala bi na nagsugod na ka sa atong mga temporary facilities, unya nagsugba atong mga trabahante didto. Unya ni sunog. Fire hazard. So, fire hazard na. And at the same time, kung naay mamatay simbako, so, igo na tamo ingon, uy, namatyan man ni. Di sana pwede. Kay ato amon sa nagkarga konsensya. To add on that architect question is, if mag-start mo without building permit, napakadako ang penalty sa Bureau of Fire Protection. Oh, Naikakibat na. nakakakibat na siya nga 37,500 minimum. Yes. If mag-start mo nga wala patay building permit. Yeah. Mo nang kami sa Office of the Building Official, among gipaning kamutan, gibuhat gid namo. Gipasayon. Tubaga no, gipasayon, gipadali, gipahapsay in just less than an hour. Meron na kang building permit. Kaya para wala na kay penalty. Assuming no, dapat kompleto po ang mga documents. Yes. So, sa karon architect, mas maayo siguro na to i-inform ang public nga naay nadawat si Obo nga mga awards ug recognition. Oo. No? So, ang una nga nadawat na to is ang ato ang Obo IS version 1. This was awarded first place sa eGov Award under the G2B category in 2012, no? Sa government to business category. So next na architect is kato ang Obo IS version 3 nga na-awardan og second place. Okay. A second only sa to architect. explore ana just no, we're very proud ana no. So, no, kung imong pansinon, naanad tay Obo IS way back 2012. So, all over LGUs in the Philippines, atong gi-entry ang Obo IS. Nakuha pa gid nato ang number 1. First So, place. 2012 pa to. So, how much more, no? So, na second lang ta sa 2021. Kay ang entry is only online sa Obo itself, Obo alone. So, ang silingan nga cities is almost Tanan services. So, sa paman ang imong atong nakuha, Josh. Next is ang commendation from the Sangguniang Panlungsod per SP Resolution number 16-0241-2022 for committing to process the building permit within an hour using the digital technology developed sa ato ang very own MIX. So, followed by commendation from the CCCI or ang Cebu Chamber of Commerce and Industry last June 24, 2023 for the efficient facilitation of building permits. So na kay mo ko ni CCCI architect Natay message. Oh, okay. Sa Cebu City Cebu Chamber of Commerce and Industry, daghang kayong salamat sa inyong pagsalig, sa inyong commendation sa Office of the Building Official. Maupod sa Sangguniang Panglungsod nga nituo sa amuang pamaagi o pagpadagan sa Office of the Building Official. That is why nakadawat mi sa inyo og mga commendations. Daghang kaayong salamat sa inyo So, but ni work mi dili nag-apasta diha, no? Yes. So ato ang gipasayon serve it as ipadali. a public office is public. So thankful lang ta nga naaday nagtan-aw nga ingon ana nga naa sa atong mga palibot lang di ay daghang kaayong salamat sa inyo So unsa pa man ang atong kuan? So kining amo ang pag-strict og implement sa no gifts policy. Yes. So we're very proud of this, no? Sa no gifts policy. Bisan man lang kamupod mga architects, engineers, developers nga naay transaction sa Obo, kamo mismo makaingon nga we are very strictly implemented this no gifts policy.
amo yung iuli unsay inyong ipanghatag namo. Kay Office of the Building Official Cebu City will not ask, Yes. will not allow Atay tulukak ay upat. for this kung tawagon nato core values sa core Obo, values. Cebu City. Unsa man tong number 1, Josh? Do not ask. So dili mi mangayo. Ang number 2 sir, Do not receive. dili pud mi mo dawat bisag unsa na ihatag ninyo. Unsa man tong number 3? Do not delay. Ayaw og langay-langay. Og number 4 last. Do not let others use you. So dili mi magpagamit sa uban nga mga tao. So mo gitawag na mo og core values sa Office of the Building Official. So next tungod anang architect kay naa gid tay mga dagkong accomplishments dili sa Obo, Cebu City. So una na sama sa ato ang kuan kanang pagpatuman ani sa mga system nga gigamit sa pagpaspas namo og process, nakuha nato ang nalabuan na nato in fact ang income nato for last year 2022. Karon pa lang buwan na. I think last month pa lang nalapas na ta. Ning lapas na ta. So for the last year nga ang ato ang revenue from January 2023 to 2023 karon di ay September is almost 110 M na ta. Pila man na kaniadto January 2022 to September 2022, it's only 77 million. But now almost 110 million. So lapas na ta. September pa lang lapas na mi sa amo ang na income or revenue last year. Yes. So ang among gi-target is 150. So 150 M for this year. I hope makuha nato na. So apply na mo. Sa building permit, sa pagkuha og building permit sa Office of the Building Official, napakadali, napakasayon og pinagipahapsay pa namo. Dili mo magmahay, mag-invest mo diri sa Cebu City. Yes. So architect, during sa ato ang pag inspect architect, during sa January to September 2023, naasad tayo gi-inspect nga 11,000 structures diri sa Cebu City. Nagakuha ni sila mga building permits, certificate of occupancy, business permits. So basin nagtuo ang uban ba nga naglingkod-lingkod ra media sa office, no? So nag-inspection ta daily sa mga structures within the Cebu City government. If tanaw ninyo wa na inspection ang inyong barangay, naay barangay gay. Naay barangay para inyong i-report. If dili mo function ang barangay, naay city hall. Pwede ninyo i-report sa amo. Yes. So in line po sa ato ang vision sa atong mayor goal, ato po gisuportahan ang iyang mga gihimo nga task force, no? Daghan-daghan po din na task force. So mo ni ang una, ang permigid nato madungog sa balita is ang gubat sa baha na task force. Sunod is ang katoang likay sa landslide task force, sayaw sa buhis to generate income, and then ang kaning ground zero activity. So in line, support gid ang Obo, Cebu City. Naagid mi guys, no? Labi na sa pag clear na to sa 3 meter easement para kanang tubig walay makababag inig flow. So nanapod mi hangyo sa mga barangay. Yes. Palihog tan-aw sa ato ang mga silingan, labi na duol sa mga rivers, creeks. If wala na sila nag-observe sa 3 meter easement, badlungon na to. Kita na mismo moingon para sa ilahang safety. Una, labi na kung mag-ulan, magbaha, una na silang mga anod. So sama sa giingon ni Mayor, di siya ganahan na later on mag-ihap na lang ta sa mga nangamatay. No? So para dili na mahitabo sa atong tugkaran, mag-una ta o bantay. So ang ato apong gubat sa baha task force as member, no, ato po di-remind sa public nga nag-implement ang ato ang gubat sa baha task force o discipline zone
So mao ni sila along sa Estero de Parian. So ay lang mo kakuan kagool nga ang Estero de Parian na to ang i-focus, but all the rivers, all creeks diri sa Cebu City. So sa karon sir, murag kaabot na ta sa 1 hour na to na programa. Dili po ito mo lapas kay less than an hour gani. Less than an hour gid dapat ang programa. So ato ihatag sa atong publiko ang contact information, no? So makita ninyo diha sa screen ang contact numbers. Nabilong mi sa second floor executive building if namoy mga concern. Pwede po ninyong i-email ang inyong mga concern sa ato ang email address obocat2023@cebucity.gov.ph. Inaapon ang mga numbers diha, telephone numbers, and ato ang Facebook page. Nasa tayo Facebook page, ang Obo Cebu City EST 2019. So mga kasugbo So I think if naa pa mo yung mga concern, so if dili na mo matubag karon, pwede na mo tubagon, tawagan mo na mo, naka-noted kung naay mga concern diha nga nag-post, ma-positive man na, ma-negative man na, o ma-bashers man na sa ba. So we will still ato ginay-accommodate everything. So with that, mga kasugbo, remind lang ako, please hit like and share sa ato ang channel, Subuanon Channel. Sa atong programa karon, sayon ra, paspas na. Paspas pa. Yes. So, thank you sa tanaw sa atong programa karon sa first episode sa Subuanon Channel for Obo, Cebu City.